Network Entertainment. Inaalay ko ang episode na ito sa alaala ni Mang Hedy. Salamat, Daddy. 1, 2, 3. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama natin sa episode na to mula ulit sa mundo ng Fanboy Chronicles Podcast. Walang iba kundi si Paring Alex. Hi Paring Alex. Yan, what's up Papi at sa mga listeners, sa mga machong chismoso dyan at chismosa. Magandang gabi, umaga, or tanghali kung anong oras yung pinapakinggan to. Nakaisang taon na ba yun? Wala pa naman. Yung last na guest. Wala pa naman yung collaboration natin. Pero I think papunta na doon kasi medyo naglilo kami ngayon. So pero yung mga listeners ng Machong Chismisan, check nyo lang yung mga old shits namin sa Spotify. Search nyo lang, Fanboy Chronicles. Andun lang yun. Meron kaming collaboration ng The Only, Makoy Pare. Doon, check nyo. Pakinggan nyo yung guesting ko sa Fanboy Chronicles. Bigyan ko lang ng background. Yung Fanboy Chronicles, nagpa-fanboy sila. Ewan ko nga ba't ako yung i-guest nila doon eh. So, kung sino-sino yung mga gine-guest nila na yung masasabi na quote-and-quote idols daw nila. So, sino nga iba pang nag-guest nyo bukod sa akin na medyo notable? Apat sa Cool Pals. Ayan, di ba? GB. Si GB kasi hirap, di nagre-reply eh. Anyways, yun, welcome back dito sa Machong Chismisan, Lex. Matagal-tagal tayong hindi nagkasama. Ang gulo ng ngayon, di ba? Parang, actually, the time of the recording, di ko kasi alam kung kailan ko ito malalabas, pero the time of the recording nitong episode na to, guys, kahapon yung whole shebang with, P-Dudes, di ba? Na-quote niya nila tong araw na to, pare Makoy na ako. Happy Unfriendship Day. Unfriendship Day. Sa Facebook. Parang actually napag-usapan na namin sa ibang episode ng podcast yung parang breakdown namin nung nangyari doon sa kay P-Dudes. Pero isang pahabol lang. Parang nagkaroon na kasi ng parang medyo laylo na ng konti yung init ng politika nitong mga nakaraan. Hindi na siya kasing init ng mga dati. Pero parang ang nangyari, nag-Royal Rumble na naman yung iba't ibang department. Ang problema, nagkaroon ng new entry. Dati kasi, one-on-one Pinklawan versus DDS or Pinklawan versus BBM na eventually naging uniteam. Ang problema, naging triple threat na siya. Pinklawan versus DDS and BBM. Di ba? So, ganun na yung nangyari. One na siya Parang sumakasabay siya sa wrestling ngayon. Di ba? Sa WWE. Oo nga. Rumble. Ito na kasi pare yung, kumbaga sa wrestling, ito na yung road to WrestleMania Malapit na yung WrestleMania, pre. So, dito na nangyayari yung mga heel turns para dun sa mga nanonood ng wrestling. Alam niyo yung heel turn. Dito na mangyayari yung mga plot twist ng story. Pero, hindi na natin masyado himayin yun. Medyo malapit. Parang ang trip ko pag-usapan since malapit yung eleksyon. And kung kayo nakikinig kayo ng Machong Chismisan, familiar naman kayo na may ginagawa kaming series, yung breakdown series namin, kung saan inaaral namin yung mga low-key or yung mga hindi masyado sikat na kandidato. Parang nag-suggest sa akin si Alex na gumawa tayo ng isa pang usapan. At ang nai-suggest ni Alex is pag-usapan niya natin yung parating na eleksyon. Ano nga yung gusto mong pag-usapan exactly? Sige Alex, ikaw yung mag-explain kung ano yung gusto mong pag-usapan about sa election. Ayan. Kasi nagkaroon idea habang pauwi ako from the office. Mga nakaraang araw nung message kita. Nagmumotor ako. Kasi ang haba nung biyahe ko. Pangina mo, nagme-message, nag-Instagram ka habang nagmumotor. Kamote. Kamote ka gago. Shoutout sa mga kamote dyan. Pero hindi. Nawala na yung credibility mo. Wala nang maniniwala sa lahat na sasabihin mo nag-Instagram ka habang nagmumotor. Ang point ko is, habang pag nagsumasakay kasi sa motor, lalo yung mga malalayo yung ride, is napapaisip ka So, during nung pauwi ako, suggest ko nga to kay Makoy Pare, kako na, kasi total nasa breakdown kayo ng politika, ng mga politicians. Medyo inline naman siya. Kaso nga lang, syempre wala tayong specific na political right ngayon. So, ang gusto kong mangyari is, ang naisip ko na idea is, what if
tayong dalawa, meron tayong kapangyarihan na i-dictate kung ito lang yung mga do's and don'ts ng mga during campaign period. Kumbaga tayo yung COMELEC tayo yung batas Yes, ng election. yes. Oo. Ililigtas mo na kita, Lex. Linawin ko lang. Tama, nasa kabanatuan ka, di ba? So, pag nagmumotor ka, hindi ka nakikipagsiksikan naman sa kung saan-saan. O, nasa Manila ka niyang nagmumotor ka niyan. Hindi, actually, yung work ko is Muñoz, Nueva Ecija, pero umuwi ako Pangasinan, kaya masabi ko malayo. Okay. So, sa stopover mo nung nag-i-Instagram ka, di ba? Nasa stopover. Ito ako, napaihi, gano'n. Tapos ikit ko na nakakatukayin mo ko, para hindi ko na makalimutan ka ako. Sige. Yun. Iligtas na kita para hindi ka na Yan, so para iwat kamote tayo. So, sige, ikaw muna bibigyan ko. So, Yan, siguro bago natin ibigay yung rules, kailangan may tawag sa atin. Hindi pwedeng COMELEC kasi baka mapagalitan tayo ng COMELEC pag inangkin natin yung pangalang COMELEC. Ano yung tawag dun sa grupo natin na magbibigay ng batas dun sa lahat ng mga masusunod sa eleksyon? Commission on Better Election ba? Yan. Sige, Commission for Better Election. Ayan. Tangina, may COMELEC ka pang Tangina. iba lang natin yung isang letra para maiba. Nilagyan lang yung for better election. Sige, tayo yung COBELEC ngayon. COBELEC, Commission on Better Election. Para mas magets natin, sige, ano yung nasa utak mo para masundan ko kung anong level yung mga gusto mo mangyari? Sige. Ito ko lang to ito lang yung napansin ko kasi habang nung nagmomotor nga ako, kaya ako naisip to. Example lang to. Nagkalat kasi ang tarpaulin, as in, dito sa probinsya, feeling ko naman pati Manila, pero dito kasi, is nagkalat ang mga tarpaulin na pag tinignan mo, ang mahal ng tarpaulin paprint ng tarpaulin. Sabihin natin donated by friends, pero hindi ako naniniwala doon sa donated by friends. Pare, kalokohan yung donated by friends. Yung sinabi mong donated by friends, parang alam mo yung sinabi ni General Luna, para ka naniwala sa pangako ng puta pag naniwala kang donated by friends yun. Di ba? Ayun lang. Which is, di ba, parang niloloko mo na rin yung taong bayan. Might as well, parang, what if, alam ko ginawa na nila to, ginawa ng yung urig na COMELEC. Ginawa nila na naglagay sila ng designated area ng mga tarpaulins. Okay. Pero kasi hindi rin naman nasusunod. I mean, bawat bakod sa mga gilid ng kalsada, ang daming tarpaulin. And then, plastic yan or hindi siya biodegradable. So, meaning, di ba, parang dahil nga for the betterment of the election and environmentalist tayo So, ayaw natin nung di ba? So, ang rason kasi nila doon, pare Makoy, is para daw makilala. Di ba? Paano makikilala yung politiko kung hindi nakikita? Tama. Ang point ko lang naman is dito naman kasi sa probinsya, merong tinatawag na market day. So, sa isang linggo, merong 2 beses or 1 beses na market day. So, basically, yung mga medyo nasa liblib, what if doon natin ilagay yung mga pagbumuka ng mga politiko? Kagi, mayroon ng ganun. May batas na ganun. Hindi, ang point ko nga, hindi, yun na. Hindi nga nasusunod kasi nga, hanggang ngayon naman, sa mga gilid ng kalsada, meron pa rin nakalagay. Ang point ko is, totally wala ng mga nakalagay na pagmumukha nila sa gilid ng kalsada. Anong parusa natin pag merong Kasi technically kung susundin natin yung batas ng COMELEC, alam ko up for up for disqualification yun. Pero alam mo naman, since nasa Pilipinas tayo, hindi siya nasusunod. Alam ko, ang ginawang batas ng COMELEC, mayroong quote-and-quote, common area kung saan ilagay yung Kaya, pero yun nga, sa batas natin bilang makabagong COMELEC, which is COBELEC, yun na lang tayo, makabagong COMELEC. Ano yung gagawin mong bilang ikaw? Sige, ikaw yung commissioner ngayon, Alex. Ano yung gagawin mong kaparusahan para sa mga di sumusunod? Siyempre, ikaw naman, kasi kung disqualification, you may use it against your opponent na magpapaprint ka ng tarpaulin niya, ilagay mo dun sa pinagbabawal, na yun, di ba? Parang ang masisisi kung kaninong muka. So, unfair naman. So, dahil nga for the betterment ng election tayo, kung sino man ang makitaan ng pagmumukha niya sa hindi dapat area na pinagpapaskilan is papaluin. Hindi na public.
Ang dami na. Public humiliation. Parang gano'n. Hindi. Sige. Parang sige mamaya pag-isipan natin ng ano ng mas ano. Pero yun sige, maganda naman yung idea mo na tipong yun nga parang technically kasi bukod dun sa nuisance na nagkalat nga yung mga mukha. Kasi parang ano yung part talaga ng season yan na once nag-start na yung election season, nagkalat talaga yung mukha. To be honest, mga usual suspects dyan ngayon, nagkalat mukha ni Camille Villar, Hmm. nagkalat sino nga yung isa Abalos. yan mismo yung hinahanap ko si Abalos. Sino pa bang madami? Sila yung madami yung, Bongo. si Aimee. Si Oh, I Bongo. mean, tsaka si Kwan ngayon, ang nakita ko recent, si Lito Lapid. Nagkalat din Ay, eh. Lito Lapid nagkalat nga rin. Nagpunta akong Pampanga, nagkalat yung ano eh, yung ingat po kayo ni Lito Lapid. Parang siguro yun na lang yung topic natin. Ano yung kasi Comelec nga tayo, di ba? Ano yung mga hindi mo nilulook forward to sa panahon ng eleksyon? So yun yung isa sa mga hindi mo nilulook forward to yung pagkalat ng mga campaign poster Hmm. ng mga kandidato. Ako pre, ang isa sa pinakaayaw ko pagdating ng election season, pare, yung mga tricycle na kinakabitan ng malalaking speaker. Tapos puta pre, yung paulit-ulit yung campaign jingle ng politiko. Tapos ang matindi doon, yung mga to the tune of Willie Rebilla may boom tarat tarat. Dito sa amin sa Ah, ah. probinsya pre, uso yun. Oo. Kasi yung kalye sa amin, maliit na kalye lang to eh. Puta pre, ang trip ng mga politiko, yung tricycle na yung tatambay ng isang oras na yun nga paulit-ulit lang yung campaign jingle nung kung sino mang Poncio Pilatong kandidato yan. Yan yung mga talagang hindi ko nilulook forward pag campaign season. Ah, Nakakaulit yun. Tapos kadalasan pupunta pa yan early in the morning. Sunday, early in the morning. tulog Meron na talaga tulog pa dati eh. barangay election pre. Tinandaan ko kung ano yung pangalan nung kasi umukit sa utak ko yung kanta eh. So, ibig sabihin, na-absorb mo yung jingle Versace niya. on the floor na campaign jingle pre. Pucha, Versace. Versace. Ano eh. Ano ang apelido nun? Si Sanchez, Sanchez yata yung pangalan ng politiko. Tawag dito talagang sabi ko tangina hindi ko to iboboto. So yun yung isa sa mga hindi ko gagawin, hindi ko nilulook forward to pag dating ng election season. Pero Yan. Kwan, speaking of Kwan, may singit ko lang pare Makoy dun sa speaking of jingle. May isang jingle lang na tumatak sa akin hanggang ngayon na Sige, medyo catchy siya. Yung Pepe Pachenko, yung Voltes 5. Pero legit ba yun? Legit ba Hindi talaga ko alam eh. Pero Teka, pucha, nag-viral yun. Google natin. Talagang yung Voltes 5 na Pepe Pacheco jingle. Pero alam ko legit nga ba? Saka na Hindi, naalala ko, legit si Pepe Pacheco, pre. saan daw siya? Legit nga siya. Teka. Saan siya? Ayan, Pepe Pacheco, panalo sa pagkakapitan. Putang ina, Kita na. Kasi legit. naalala ko yan pare Makoy. Hmm. Taka na ultimo dito sa amin, di naman kilala si Pepe Pacheco pero naririnig mo yung jingle niya eh. Pare, nakita ko na itsura ni Pepe Pacheco. Ito, Taka na pakabulakan yan ah. sisend ko sa yung screenshot ngayon dito sa chat yung itsura ni Pepe Pacheco. Putang ina, pre, legit. Legit. Taka na pakabulakan yan. Hindi siya taga Bulacan eh. Video kasi to, hindi ko marinig yung sinasabi. Pero, nanalo nga doon si Pepe. Oo nga, parang siyang yung pamilyar na mukha. Oo. Tapos, pre, ito pa. Ang isa pang, meron din ako natatandaan na jingle na tumatak sa utak ko. Ah. Na yung kay Ping Lacson. Parang, nauso nun yung Mission Impossible. Oo. Yung jingle niya nun yung ping piping 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 Lacson ping piping 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 Ang galing Lacson. nun ah. Pre seryoso, talagang sobrang catchy. Siguro ito yung mga panahon na hindi pa uso yung copyright masyado. Ah. Alam ko college ako noon eh. Ping piping. So, one pa siya nun. Boto nyo, Senador. boto nyo sa Senado. Ganun yun. Ganun kalapit. Ang galing din ano. Tsaka nandun siya sa same level nung Mambo Magsaysay. Ewan ko, inabutan ba yung Mambo Magsaysay? Yung kay Kon ba yun? Yung kay Ramon? Ramon Magsaysay?
Oh, yung mambo, magsaysay. Ganun. Yun yung mga Mga iconic na jingle yan eh. iconic na jingle na tumatak sa ano, sa utak ng tao na hanggang ngayon nandun pa rin. Ikaw ba meron kang hindi necessarily na parang Leni Robredo or Duterte na fantard na politiko, pero meron kang favorite na politiko just for the sake na natutuwa ka sa kanya. Meron kang ganun? Ah, hindi kasi ako fanatic nung tao, nung Oo. person. Oo. Medyo, kung tutusin nga lang kung wala akong pakialam. Kumbaga, I mean, hindi naman sa walang pakialam, yung totally walang pakialam. Pero kasi, hindi lahat ng, kunwari, meron kang gustong, kunwari, like for example, BBM, hindi ko siya gusto, pero hindi lahat naman ng ginagawa niya is mali. Parang gano'n, di ba? Si Hindi, Duterte, hindi naman ang ibig ko sabihin, yung parang natutuwa ka lang sa kanya. Ako, bibigyan kita ng example kung nasaan akong level. sige. Kasi pag sinabi kong fan ako ni Lenny, nandun sa level na yun na fan ako talaga ni Lenny. Okay, okay, okay. Gets, Ito, gets. natutuwa ako kay ewan ko kasi yung sa age gap natin, pero kung natatandaan mo si Senator Flavier, Oo, natatandaan mo oo, oo. si Senator Flavier yung isa sa mga senador na good vibes lang. Na parang, Okay. Yung mga ganun lang. siya yung parang isang politiko na nandun sa panahon na parang pag ayaw mo sa kanya, okay lang. Pag gusto mo siya, okay lang. Yung hindi yung katulad ngayon na pag ayaw mo kay Duterte, di kita trip din. Yun yung panahon na okay lang Ah, na pero halos lahat ng tao dati gusto si Flavier. Tapos parang siya yung senador na good vibes lang talaga na walang nega na nasabi sa kanya. Yun yung isa sa mga mm. senador or politiko na namimiss ko. Meron kang ganun? Ako si to be honest, si Dick Gordon. Naalala ko yan si Dick Gordon. Ang naging problema kay Dick Gordon, nitong latter part ng karir niya, nung nagka-problema siya doon kasama kasi siya doon sa nagpasa nung yung kambal plaka. Alam mo yung kambal plaka? Kaya, Yung gusto yung ilagay sa harap, actually yun yung parang isa sa nag-lead sa downfall ng political career niya. Yung kambal Ah, plaka. Kasi sa sobrang dami ng nagmomotor. Sabi, tangin ng Dick Gordon to. Pero ako, fan din ako ni Dick Gordon dati. kasi kung di mo tatanong pare Makoy, ako noon SK chairman, tapos Nag-SK nagkaroon, chairman ka? oo, Puta, nag-training grounds ka, pre. So ilang liga ang nagawa mo? Ilang liga ang nagawa mo? may madami-dami. Pero, Makoy, yung barangay namin, ang honorarium lang noon, I mean, ang ira or yung budget na pumapasok sa isang taon is around, nung panahon ko, less than 1 million. Hindi, sige, anong panahon yan? 2007, 2008, mga ganun. Oh, malaki-laki yung 1 million. Ano, teka, yung 1 million budget ng isang SK chairman yun? Hindi, budget ng isang barangay. So, Isang 10% barangay. doon, 10%, Ilan ba yung SK chairman dun? 10% lang. So, ang budget lang ng SK chairman sa buong taon sa akin noon is 100,000 sa Medyo isang maliit. taon. Kasi kung iisipin mo, yung 100,000, mahina, parang 9,000 a month lang halos. Parang nasa ganung level lang. Mahina yata yung math ko. Basta less Oo. than 10,000 pesos a Oo. month. Ang pwede mong gastusin, kumbaga, ako to be honest, ang tawag pa noon is honorarium, hindi pa salary. Pero Ang teka, yung 100,000, yung budget na yun yung sahod mo o yun yung hindi, budget mo hindi. para sa Yun yung budget mo for kung ano man ang gagawin mong project sa isang taon. seryoso? Oh, ganun siya kaliit, Makoy pare. So hindi lahat ng SK chairman kwan yan, hindi lahat depende kasi sa ira ng barangay. Baka naman kasi dahil probinsya ka, Brad. Yes, oo, yun, isa yon. Pero pag sa Maynila ba, ganun din? Nasa ganung Hindi, level? malalaki yan. Malalaki Mas ang, malaki doon. oo, kunyari, sa mga cities man lang, malalaki. Tangina yan naman pala. Ang ganda ng topic na yun. Yan na lang. Pag-aralan natin yan. Pero, sige, eto Siyempre, hindi ka naman namin mahusgahan. Pero, bilang ikaw nang galing ka doon, SK, kasi di ba parang isa sa running joke ng mga tao, pag sinabing SK, yan yung breeding grounds ng mga future politiko, Correct. mga future corrupt. Yan yung Oo. nakatatak sa SK. Though syempre madaming matitino diyan. Madaming matitino na talagang gusto nila ng change. Pero yung running joke, Mm. diyan nagsisimula. Kung ikaw, based sa experience mo, ginusto mo halimbawa, kunwari ikaw, nandun ka, SK ka, ginusto mong kumurakot, kaya? Kaya ba?
kumbaga may chance ang mangurakot ng Ganito isang kasi yan. bata na sira ulo doon. Actually, yung age noon kasi is around 17, 18 years old. Ang mag-guide sa'yo dyan is mga barangay officials. Especially So si kung treasurer, barangay treasurer. nagigets ko yung gusto mong sabihin. Sige, tuloy mo. Maganda yan, maganda yan. Ngayon, sila ang mag-groom sa'yo. So nakadepende sa barangay officials kung corrupt sila, malaki ang chance na doon ka papunta. Ganun yun eh. Kasi, tangina dyan ko nga nakita yung 10%. Every project is meron kang 10%. Nakakita ka ng ganun? Oo. Tsaka naka-experience, hindi ako nagmamalinis Hindi ako nagmamalinis. Yun nga, 18 years old lang ako noon. Hindi ko naman sinasabing bata ako. I mean, yung May kala utak ka na nun eh. May utak ka na nun eh. Oh. Pero, may utak mo nun. Hindi ko sinasabing... bata ka pa rin pero may utak ka na. May Oo. kakayahan ka na mag-desisyon. Sige, tuloy mo. Hindi ko pa alam, especially yung first year ko bilang SK na. May tinatawag silang 10% na every project na magagawa mo is merong 10% na cut. Yun, yung 10% na yun, bahala kayo kung sino yung divide noon. I mean, maghahati-hati. So, kunwari, pa-project ka ng... kasi merong mga tinatawag na joint project between SK and Barangay Council. So, kunwari, ang budget mo is 50,000. Pwede rin tapatan ng Barangay Council yun ng 50,000. So, 100,000 yun. So, tapos may 10% pa. Tapos pwede ka rin mag-project kasi na kumuha ka sa munisipyo, sa LGU. So, bibigyan ka nila, magsusulat ka ng proposal, project proposal, bibigyan mo sa LGU or sa mayor nyo or sa liga ng barangay or anumang kay congressman, pwede rin. May 10% ka doon. Ganun yun. Pero sige, ito pre. Nagkamali ako eh. Simulan muna natin. Doon sa simula. Anong pumasok sa isip mo at sumali ka doon? Parang ano ba yun? Pangarap mo ba yun na maging AK? May nagbuyo ba sa'yo? May tumawag? Parang gusto ko malaman eh. Parang paano ang isang 18... Sa 18 years old ka ba nagsimula o 17? Mga ganun? 18. Oh. Paano nga ang isang 18 years old napapadpad na gusto ko mag-SK? Ganito kasi yan. Yung tatay ko kasi is municipal councilor. So may namin. Pero bata pa ako. Coming from a political dynasty. Yeah, alright. Sige, tuloy mo. Kasi yan, way back 1990, sa pagkakatanda ko 1997 siya nagsimula. Bilang, naka 2-term naman siya, si Papa. Pero, kasi siya, medyo, alam mo yung kilala, kasi dahil maliit na community lang naman sa probinsya, di ba, sa barangay, medyo kilala siya ng lahat, tapos si Kagawad yung tawag. So eventually, ako, binata, ang dami kong barkada, tapat ng bahay namin, school, basketball court, kumbaga doon yung kumpulan. So ako, nagsimula, sa ganun nagsimula dahil sa tatay mo. Pero hindi ko rin gusto, kumbaga, ang habol kasi noon, ang rule kasi noon, magka-college na ako noon eh. Ang rule noon is, once na SK ka, libre ka ng tuition fees sa mga state universities. Yun yung habol namin noon. Malibre ng... Nung panahon noon, hindi pa enacted yung law na libre ang state university. Oo, hindi pa activated noon. Activated Activated ang puta. Sige. Hindi pa full yung license trial period pa. Crack pa lang. So, basically, pare Makoy, parang ang butante lang sa amin, around 120 kabataan sila, parang less than pa. Puta, 120! Parang dalawang classroom lang yun so napakadaling manalo, ganun, parang ganun. Yun ba ang ibig mo sabihin? Mismo. So, parang 3 kami naglaban. Parang ako yung isa sa medyo masasabing favorite. Yung isa, parang may kuyang seaman na nagpapadala. Doon namin nakita na may bayaran na nangyari. Na-witness namin yun. Kasi yung kalaban namin... Oy, teka. Sabi mo, di umano. Di umano. May nangyaring bayaran. No. Kasi kami, to be honest, hindi naman sinasayang mamatay man ako. Pero never naman kaming
nagbigay ng pera nun. Kasi nga, unang-una, wala rin naman kaming pera nun. Kasi tapos na sa pagiging konsyal yung tatay ko nun eh. Kumbaga, Pero, teka, eh. lumalayo ka eh. Ang tanong, sinabihan ka ng tatay mo o trip mo? Yun yung, para diretso tayo. Ako, ito na rin. So medyo, kumbaga kasi kahit pa paano, masasabi natin na medyo idol mo si tatay. Kaya parang ganun ba? Kaya ka tumakbo rin. So, mag-SK ka, sabi. So, alam mo yung, ang mindset kasi noon, pag SK ka, medyo, SK, di ba? Parang, Pero ayun, yun, ang ganda ng sinabi mo. Nung nag-decide ka, anong isa sa kasama sa decision mo? Parang magse-serve ako? O parang yung power that comes with it yung nasa utak mo? Sige nga, para napasok lang yung utak ng isang bata na ganun. alam mo, yung sa amin nga kasi, naabutan ko, ito lang for backstory lang, naabutan ko yung barangay namin, yung kalsada namin, walang street light. Yeah, putay na. Sige, sige. Walang street light. Sige, Walang sige. street light. Ah. Ang sa pagkakaalala ko, ang pre-project nung huling, yung sinundan ko na SK is flower pot. Putang lang. Tangin na yung... sabihin mo dun sa... Kung makita mo sa tangin na, madilim dito. Tara, lagay tayo flower pot. Putang. Yan ang ano, pagsiset ng priorities, di ba? Tangin na, madilim dito, maglagay tayong flower pot. Tangin na, sabi ko, kung sinabi ng tatay ko na mag-SK ka, putang ina, ang daming pumasok din sa isip ko. Unang-una is pailaw. Pailaw sa barangay. Kasi sa totoo lang, ang daming walang street light sa amin. Madilim. Tapos, paliga. Dahil may ligaw mag-basketball eh. Medyo may service, saka alam mo yung parang may power ka na, sige, paliga tayo. Yung mga, kasi ang dami kong barkada, yung mga gusto nila, naidadaing sa akin na parang paliga ka rin naman pag nag-SK ka. So, may ganon, may power na may gusto mong service din. Parang, as a young SK naman nun, yung mindset mo is, gusto mo rin naman halagang tumulong sa barangay niyo. Hey, it's Nikki Porter, and I'd like to invite you to catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast where I share bite-sized insights as a relationship coach. Because, in case you haven't noticed, healthy relationships these days seem very hard to come by. Everyone seems to be dealing with their own ish, right? They don't want to commit when they deep down want a relationship. They want to connect with their partner, but they ignore them instead. They know that something's bothering them, but they don't tell their partner, so they resent them over time. You know, the usual stuff. Through each episode, we'll work through all the different variables at play that might be keeping you from becoming an empathic partner by first figuring out how you can be a worthy partner for yourself. If this sounds like your type of podcast, be sure to give Nuggets of Nikki a follow. Then let's get to it. So kung tutusin, meron ka talagang coming from a place na gusto mo ring magkaroon ng pagbabago. Oo, pagbabago rin. Kasi yun yung ano yung parang syempre hindi naman natin masasabi na lahat ng kabataan ganun. At ang maganda lang, at least nakakakita tayo ng perspective from a person that has been there. Okay, so ito na. Kamusta yung kampanya pare doon sa 120? Sa amin kasi, mahilig kaming, kasi nga dahil maliit na probinsya lang, na barangay lang naman kami, kayang-kayang tumambay sa kalsada, magluto ng arroz caldo, sopas, gano'n lang. Kakain ka lang, gano'n, walang, ano bang tawag doon, yung mga tarheta, gano'n, wala kami binibigyan. Kasi 120, kilala mo lahat eh. Kumbaga parang, yun nga, since small community, hindi siya ganun kahirap eh, no? Ang naging challenge lang siguro sa'yo, yun nga, yung parang sinabi mo na nakakita ka ng may perang lumalabas. Parang isipin mo, yun yung nakakatakot. Para sa halagang 100,000 na proyekto, na hindi pa yun yung... Kasi alam ko, may sahod din kayo, di ba? May sahod din. Actually, honorarium ang tawag nun. Magkano yung honorarium? Pare ba, alam mo, ilan lang yung tatanggap ko doon monthly? Parang nagsimula siya. Kasi umangat eh. Nagsimula ng around 1.3. Doon mo makikita na di umano, babalik na sa di umano, yung isa, doon mo makikita na putang ina, para sumahod ka ng 1.3, mamimigay ka ng pera. Yung parang, yun na yung ang binigay niya noon is 500 per head. Putang ina, 500 per head? Ganun ba siya walang ka-friends, pre? Na kailangan niya mamili ng boto para manalo?
parang kwan kasi yung mga kuya niya, medyo, may mga tropa din, kaso nga lang, medyo may mayabang. So, alam mo naman sa baryo, di ba? Dahil kilala nga, magkakakilala na. So, alam na nila doon kung sino mayabang, sino yung madaming kaibigan, parang gano'n. Okay, sige, balik tayo. So, nag-decide ka na. Ano yun? Nung nagde-decide ka sa sarili mo muna o nakikipag-usap ka na agad sa tatay mo? Kasi malamang ang tutulong sa dyan, pamilya mo, tatay mo, di ba? Paano Oo, mo sinimulan yung proseso? Kasi ako, nung 18 ako, wala sa isip ko yan eh. Paano sisimulan ng isang 18 years old ang kanyang political career? Yan, sige. Oh. kwan kasi yan ganito yan. Si Papa kasi noon is family friend din namin yung mayor. Kasi yan, si mayor, ibibuild niya na yan. Magtatayo na yan ng mga allies. Maghahanap na ng mga allies yan. Kasi eventually, yung mga SK, boboto na ng mayor yan eh. Oo, tama. So, sabi ni Papa, mag-file na kayo ng candidacy nyo. Isama mo lahat ng SK kagawad mo at saka lahat ng tropa na pwedeng sumama. Dalhin sa bayan, mag-file ng candidacy. Tapos, mag-courtesy kay mayor. Ganun yan. Kasi, pag nag-courtesy ka kay mayor, parang ikaw yung i-endorse ni mayor. Bakit ganun di ba? Pero walang pastas. Malaking bagay yun eh, no? Malaking Oo. bagay yun eh. Pag tinaas ng kamay ng mayor. O sige, ito. So, nag-election na. Paano yung, pang-ilan ka? Ilan yung kailangan manalo, tas pang-ilan ka? Hindi, ako yung nanalo Kumbaga 3 kami, majority ng votes is sa akin. Ay, ganun ba? Hindi ba yun yung parang mga kagawad na pito-pito? Isa lang ba mananalo doon? Yung mga kagawad ang may ranking. 7 yon, yung kagawad mo is 7. Ay, hindi, kung hindi ako nagkakamali kasi medyo matagal na yun, wala ko 7. Tapos isang SK chairman. Okay. So, nung nanalo ka, anong naramdaman mo bilang isang parang may celebration, Hindi naman sa ina-anticipate na namin, pero kasi dahil tapat nga lang kami ng school, yung voting area, nagpa-kwan na doon. Kumbaga, nagluto na ng sopas sa bahay. Na parang sopas, sobrang probinsya. Oo, ganun tayo Tapos, paluto na ng sopas. Ang unang bumungad sa amin, ang tinatawag na kasi akong SK. So kung kumbaga parang yung may anticipation na. Oo. Ang naging bungad doon namin nalaman although wala pang announcement, pero nung medyo nagpupuntahan na doon lahat ng tropa, doon na nagsumbong yung mga nabayaran. Di umano. Natatandaan mo ko ilang boto? Kasi ilan? 120 yung pinag-aagawan nyo. Posibleng isa lang ang labak mo eh. Hindi. Medyo landslide. Puta landslide. So 100 versus 20. Mga ganun. Hindi, pero majority. Hindi ko matandaan yung exact numbers, pero majority yun Majority siya ng vote is sa akin naman. Tapos Okay. kung pa yung handwritten pa tapos binabasa. Tangina yung parang classroom talaga na Alex. Tapos may Alex. So. tinatali, gano'n. Kaso wala pang cellphone doon Hindi pa masyado yung mga teki na cellphone noon. So walang picture, walang documentation, gano'n na nangyari. Sayang, no? Saya sana nun, masarap balikan, no? Pero ikaw, sige. Nagawa mo naman ba yung proyekto mo na pailaw nun? Oo. Sa halagang 100,000. Yung isa sa project ko, pare Makoy, Although may mga street lights doon sa amin, pero sabi ko nga, kulang. Hindi lahat naiilawan. May mga areas na hindi nailawan. Tapos ang ginagamit na tubo, napakanipis. Parang mga around, as in yung pinakamanipis na tubo ang ginagamit. So madaling mayupit. Nasa probinsya ka, dapat kawayan na lang ginamit mo. So isa sa mga project ko na natatandaan ko is malalaking tubo na for talaga yung pangmatagalan. Na kahit banggain ng kalabaw yan, hindi mayuyupi, di ba? Buo pa ba? Oo, buo pa hanggang ngayon. Pag umuwi nga ako dun sa amin, nakikita ko pa Pero yun. May sense of fulfillment ka ba na? May sense of fulfillment. Oo, tapos ito yung may pagmamalaki ko naman. I'm proud to say na hindi ko pinalagyan yun ng project by SK 20 something gano'n. Dapat pinalagyan mo, gago. Ganda nun. May project by Alex. Hindi, yun nga yung pet peeve ko Di ba? Babalik tayo dun sa pet peeve. Yung puta na yung mahilig mag-credit grabber. Di ba? Yung parang trabaho mo yan di ba? Bakit mo papalagyan ng pangalan mo dyan? Parang gano'n.
Although ko naman yun, mantra ni Vico Soto ngayon, which is very good. Pero yung akin nun, makikita ko, talagang hindi ko pinalagyan ng, kaya yung mga matatanda sa amin, pare Makoy, ang tanong, kasi dahil nasanay sila na merong markings ang mga project, tinatanong nila kung nasaan yung project ko. Kasi yung Kasi hindi pinatayo, nila makita yung pangalan mo. kasi walang markings yun ng SK or year kung anong SK man yun. Okay, sige balik tayo. Nasa sayo kung sasagutin mo to, hindi di ba sabi mo kasi magdedepende nga dun sa mga nakakatanda kung makakano ka. May mga instances ba na na-offeran ka? Sa SK saan papasok ang corruption dun? Meron bang corruption sa ganun? Project. Sa project? Project, oo. So kung gago ka, pwede mong singitan yung project mo na yun, na yun nga, yung sa pailaw mo. Pwede kang sumingit doon, pwede mong yung totoo, nasa sayo kung gusto mo sagutin. Natukso ka ever? Kasi noon, like for example, cheque. Hindi ko pa alam ang value ng cheque noon. Oo, kasi bata ka pa, 18 ka eh. Ang every time maglalabas ng pera si barangay treasurer is naka-cheque. To yung cheque is to to cash o to kanino nakapangalan yung cheque? Sa akin. Kaya ako yung sa pangalan mo mismo? Napakadali ng korupsyon nun. Kaso nga lang, syempre, cheque na yun eh. Kumbaga di yun pa lang yung simula. Okay. Kasi yan, magkakaroon na naman ng mga antidate sa resibo. Kaya nga dapat, yung supplier mo, makakausap mo. Kung gago ka. Tataasan nila yung ilalagay sa yung costing. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki. Parang ganon. So kasi syempre 100,000 pwedeng, basta nakikita ko kung paano, nakikita ko. Merong way. So kumbaga, kung may experience ka talaga na panloloko, kayang-kaya mong gumawa ng paraan doon. Oo. Tsaka ito pa, ito yung isang pangit na nakita ko. Ito, kanto based on my own experience and sige, na yung sweldo is pwede mo nang i-cash advance. Cash advance mo? Gaano ka-advance yung pwede mo i-cash advance? 2 years na sweldo. Tangay na 2 years, di may ka doon, mga 20 mil mahigit yun. Ang mga gumawa kasi noon, ang mga gumawa noon, mga barangay kagawad. Tapos 2 years wala na sila ibang gagawin kasi nga nakuha na nila yung sahod ng 2 years. Wala namang kanya Unlike sa empleyado ka na meron kang absences, meron kang late, meron kang mga, di ba, ibabawas yon. Doon sa pagkakaalam ko sa barangays, fix yun. So, kunwari, sumusweldo ka ng 2,000 monthly, fix yun na sweldo mo na hindi ka mababawasan. So, pwede nila i-loan yun. Ano pang official na job description ng SK? I mean, yun nakita ko lang. Pero sa SK kasi, hindi naman ginawa yon sa amin. Kasi binibigyan ko yung mga kagawad ko eh. So, mas okay pa rin na may natatanggap ako monthly. I-share mo rin yung sa kagawad mo yung iba. Akin paano mo hatiin yung 1,000, pre? Ano yun? Bibigyan mo tisik-tisik ko yun? Kasi kunyari, may nagkuhan sila, meeting kunyari, pameriendahin mo rin sila, ganun. Pero eto, ano bang official job description ng SK? Ano bang silbi nyo sa buhay? Ano ba silbi sa buhay ng isang SK? Hindi ko alam eh. Siya yung representative kasi ng mga kabataan. Basically, kasi di ba, ang barangay is composed of ng community. Ang mga barangay council kasi is mostly, ang inaasikaso, mga matatanda, yung mga kaedad lang nila, walang representative ang mga kabataan. So, na-form yung SK. Maging boses ng kabataan. Parang ganun yan eh. Hindi ba parang ang running joke nga sa mga SK, taga-schedule ng mga paliga? Nagpaliga ka ba? Oo. Kwan naman yan eh. Kumbaga, hindi naman nagkaroon na lang kasi ng pangit na stereotype sa ganon. Pero, tama naman kasi yon na kontra-droga rin naman kasi yun. Kaysa naman walang ginagawa yung mga kabataan, di ba? Ito nga, pinagtatanong yung mga SK. Pero kasi pre, yun yung palusot dati ng mga batang nahuhuling nagtetebats eh. Kaysa naman mag-drugs ako. Di ba? Ako nagpaliga rin ako, parang mga 2 beses, 3 beses, parang ganun. Pero yung galing din doon sa 100,000 na budget, parang gano'n. Yun. Hindi kakayanin.
Iso-source out mo na yun. So-source out Yes, mo na. oo, solicitation na yan. Diyan ka naman, diyan din may corruption din yan sa solicitation. Oo. Kasi, kunwari, magbibigay hindi naman nililiquidate ng kwan yan eh. Hindi na-audit yan eh. Yung solicitation, hindi na-audit eh. So, pwedeng, kunwari, nagbigay si congressman ng 10,000. Eh puta, ang sinabi mo na lang ay 5,000 lang binigyan ni congressman. Di ba 5,000 pa kaya, di ba? Totoo. May ganun. Hindi lahat Hindi lahat ginagawa yon. Pero ikaw, ginawa mo yun. hindi. Yeah. Tumingin ka sa camera at sabihin mo sa mga taong nanonood ngayon ng Matching Chismisan na ako, si Alex, ay malinis ang konsensya. Hindi ako si Alex na kwan. Dating SK na malinis ang konsensya. Kasi pare Makoy, nakakaawa. Kasi ang lit ng barangay namin. Tapos, mas gusto ko pa na, sige, maglaro tayo. Kung ano man yung jersey na gusto nyo. Kasi dati, naabutan ko yung panahon, pare Makoy, na Jobos, white t-shirt, ikakat lang yung sleeve. Pre, alam ko yan. Naranasan ko rin yan. Ikakat lang yung sleeve, i-jobos mo kung anong team color ka, tapos pentel pen yung mga number tsaka yung mga logo. Nung bata kami, yung kapatid ko, dami namin ganun kasi gusto lang namin talagang maglaro ng basketball, gano'n. So, ginujobos namin eh. Tapos, nare-realize ko nga na gusto nila, jersey. Sige, mag-design kayo ng kanya-kanyang design, tapos pagawa natin. Yan. Ito yung tanong ko, pre. What made you decide to not continue with your political career? Kasi technically, naiapak mo na yung paa mo dun sa pinto eh. May naitanim ka na eh. Nandyan na yung mga street lights mo. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin ng publiko. But karamihan dyan would go for higher office. Ba't ikaw di ka pumunta sa higher office? Hindi ka nagpunta sa big leagues. Di ba? Kumbaga, nasa MPBL ka na eh. Ba't di ka pa nagpunta ng PBA? Maganda yung question na yan. Actually, madami rin nagtatanong sa akin noon na, isali ka namin, Barangay Kagawad. Diba? Parang may mga ganun ng offer eh. Thankful din ako sa father ko, sa papa ko na mas sabi niya sa akin, mas prioritize ang pag-aaral. Pag di kayo nakagraduate, wala kayong pupuntahan. Alam mo yun, yung typical na tatay na pag-aaral muna. Kwan na ako noon. College na ako noon eh. Nung SK ako. First year college hanggang second year college ata ako. Third year, parang gano'n. So, wala na yung utak ko sa politika. Kumbaga, mas gusto kong makapagtapos. Yun na yun eh. Pero babalik tayo ngayon doon sa simula natin. Nung tumakbo ka ba, ba't naglagay ka ba ng poster sa puno? Baka nagkalat din yung poster mo. Pulis ka ng pulis doon sa mga naglagay. Baka isa ka rin doon sa... May political jingle ka ba? Wala. Kasi syempre, small time puta, 120 na botante magpupolitika. Baka less than pa yun. May poster ka nun? Lahat kami. Kumbaga isang mahabang tarpaulin lang na kami, tas yung mga SK Kagawad ko, ganun. Isa lang. Isang tarpaulin. Kasi ang mahal ng tarpaulin noon nung nagsisimula pa lang Wala, nakakatuwa lang na yun nga, nakakita tayo ng perspective ng isang tao na pumapasok sa politika. Though, at least ito on a small scale pa lang, beginner level. So imagine, kung paano kumbaga ito yung ito kung paano nasimulan yung, actually technically, yan yung small time political dynasty kasi yung tatay mo nasa Kagawad barangay Kagawad ikaw ba pre, tatanungin kita, tatakbo ka ba ng SK kung hindi Kagawad yung tatay mo nun? Hindi. Oo, di ba? So parang yun nga, parang magandang analogy nga, small time political dynasty yun na doon nagsisimula ang lahat. Na yung ibang version nyo pre na tatay Kagawad, yung anak nag-SK, si tatay eventually naging mayor, ikaw eventually magiging Kagawad, magiging senador si tatay eventually, kung tinuloy niyo yung path na yun. Pero kayo, nagkaroon kayo ng ng parang, masaya na ako sa buhay ko. Ito na yun. Dito na lang ako sa path na to. Ikaw, hindi mo tinuloy yung political career. Diba? Oo. Saka, parang naabutan ko rin kasi yung politika sa amin na may nagpapatayan talaga. So, hindi ka naman napunta sa ganun? Hindi naman. Pero madami akong na-witness na bayaran, vote buying, lantarang pananakot,
Madami, pero di ba, parang especially noon, hindi pa uso ang social media na Ay, oo, pre. mag-live, di ba? Ngayon kasi ang kakampi ng mga tao ngayon, live eh. Oo, madaming naligtas na buhay dahil sa pagla-live sa Facebook. Oo. Pero ikaw, anong whole take mo sa election? Anong mapapayo mo sa mga taong para sa pagpili ng tao dito sa this coming election? Being ikaw na former politician. Yeah, puta ina, former politician. Coming from a former politician, anong may papayo mo sa mga tao sa pagpili ng iboboto nila? Ah, alam mo, palagi nilang sinasabi kasi na yung statement na hindi naman niya mababago yung buhay ko, hindi naman kahit sino iboto ko dyan, hindi naman aasenso yung Uh, buhay ko. Gano'n, di ba? kahit sino manalo, kahit sino Kahit manalo. sino manalo, hindi maapektuhan yung buhay ko. Which is mali po. Hindi man niya mababago yung personal na buhay mo. Pero yung kung sino man yung pipiliin mo, magkakaroon ng malaking impact sa bansa natin or sa community or kung saan ka man nakalagay na area, kung sino yung pipiliin mo doon, magkakaroon ng impact sa yon. Hindi man ngayon, pero In sa one way or another, no? Oo, in one way or another, magkakaroon ng impact sa'yo. Hindi mo lang mapapansin kaagad-agad. Pero kaya, siguro nga, vote wisely. Kasi, ang mali kasi sa atin, yung popularity contest eh. Yun ang isa pang, isang, ang hirap alisin eh. Di ba? Hindi, aminado naman tayo. Kasi, technically, pre, babalik tayo doon sa simula. Yung iba kasi nagre-resort nga doon sa posters. Kasi nga, ang politika sa atin talaga, isang malaking popularity contest. Yung Hmm. ibang politiko na hindi kayang bumili ng airtime sa TV and then everything, nagre-resort sila doon. However, ang problema pa rin talaga is yung implementation ng batas nga when it comes to yung pagdidikit ng poster kung saan-saan. Kasi ang mangyayari talaga, kung ikaw yung taong malinis at gustong lumaban ng parehas, kung lalaban ka ng parehas, magiging disadvantage sa'yo dahil hindi ka makikilala ng tao. At again, katulad nga sabi mo, it's a big popularity contest. So, ang nangyayari, yung mga tao, nagre-resort na kailangan nating gumawa nitong mga mali na to para makakita rin tayo. However, magsa-speak din yun doon sa karakter nung tumakandidato. Ang problema, napipilitan sila mag-adapt kung ano man yung mga maling nagagawa para magawa nila yung mga tama na gusto nilang gawin, which is sad. Yun yung sad state ng reality ng politika natin. May mga mabubuting politiko na nagre-resort na gumawa ng mga mali dahil kailangan nilang gumawa ng mali. Maliit man yung pagkakamali na yun para magawa nila yung mga tama na gusto nilang gawin. Which is, again, sobrang nakakalungkot. Yeah. Pero alam Pero, mo ano nakakatawa, Lex? oy, Pare, may bago akong kaibigan, Lex. oy, Patingin ko lang yung mga kaibigan ko dyan sa sneakers department. Pare, oy, napakalupit. SNKRS_DPT sa Instagram. Kinontak nila ako, pinadala nila ako ng Air Force One. Maraming salamat sa aking bagong Air Force Ones. Sneakers yun. department. So check out nyo guys yung sneakers department sa Instagram. Follow nyo lang sila guys para makakuha kayo ng mga lulupit na sapatos. Yan, Thank sneakers you so department. much, Sneakers Department. Oh. Tapos, pare, promote mo na rin yung podcast nyo para masilip nila. Habang nakahayatus, balikan nila yung mga lumang episode. Oo. Yan. First of all, thank you so much, Makoy Pare, sa mga listeners ng Machong Chismisan. Tuloy-tuloy lang natin to. Ang ganda ng mga previous episodes, especially mga breakdown episodes. Pakinggan nyo rin Fanboy Chronicles sa Spotify. Check nyo lang yung mga old shits nila. Nandun lang. Nagkaroon na rin ng collaboration between Machong Chismisan at Fanboy Chronicles. Ang dami rin dyan. Wala kayong ginagawa. Gusto nyo ng bago. Check nyo lang yun. Tapos, yun, thank you sa Sneakers Department. Sapatos. Check nyo lang sila. Facebook or Instagram. Andun sila. And siguro, last take lang dun sa episode natin. Sa kwentuhan. Sarap eh. Sarap kasi ng kwentuhan eh. Na hoping pa rin ako, Makoy Pare, na bago mamatay. Ako, personally, sana makita naman natin yung Pilipinas na umokay, di ba? Hindi man ganun kataas, pero at least man lang masasabi natin na ang ganda na ng Pilipinas. Parang ganun. Hopefully. Kahit yung simula lang, pre. Oo. Di Hindi, ba? ako, to be honest,
Hindi ko ina-expect na na mararating natin yung mga Singapore levels in our lifetime, mga first world country levels in our lifetime. Pero makatikim man lang tayo pa rin ng good governance sa lifetime natin. Makita mong tama yung pinupuntahan ng tax mo. Yung pa. That's the dream. Kaya lang ang problema hindi ko alam kung kailan darating. Anyways, on another note, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% podcast kasama si Jasper Reyes, yung 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, syempre yung Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka syempre yung Tatayhood Podcast. Tapos nandiyan din syempre yung pinakapaborito kong podcast sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Yung mga kaibigan nating nandyan, si Jason Bonsa, si Darwin Busuego, Hobby Podcast, saka syempre yung si Jimbo, saka si Len Mackenzie. Tapos Lex, kung napansin mo pre, malaki-laki na yung na-lose kong weight. Gusto ko lang mag-thank you, Ketorific PH. Kung nasa Metro Manila kayo, check out nyo lang sa Grab, Ketorific PH. Pero kung wala kayong gusto nyong puntahan, Instagram or Facebook page, pwede kayong mag-order diretso doon, Ketorific PH. Saka syempre yung patron ng mga patron, ang napakagandang si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At kung marami pa kayong pera at gusto nyo kaming supportahan para makagawa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. Kung wala kayong pang subscribe, like nyo lang tong episode na to or mag-comment kayo para mas ganahan kaming gumawa pa ng mas bagong episode. Lex, salamat sa pagsama sa akin sa episode na to. Sobrang na-enjoy ko yung usapan natin. Always welcome, Makoy pare. Alam mo naman, isa ka sa mga OG. So, maraming salamat din. Promote ko lang din pala, gumagawa rin ako ng mga comedy skits. Check nyo lang yung personal page ko, Alex Paraguas, Facebook, Instagram. Yeah, may mga videos din naman na pili ko nakakatawa. So, check nyo lang. Okay. At po mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisan, kasama natin si Alex from the Fanboy Chronicles Podcast. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama na si Alex from the Fanboy Chronicles Podcast na lagi nagsasabing, hindi lahat ng sumasakay ng eroplano papunta ng bakasyon. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na laging nagsasabing, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Oh, yan. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.